poder. Ang totoo, sayang ang pinaggastosan ng ating bansa. Inubos bilyon-bilyon sa ayuda at pamimili ng boto. Sabihin na natin ang totoo. Ang halalan ay talagang, tama, inaaway na naman po ako ni BP. At parating sinasabi, paltan mo na kasi yung apelyido mo. Sabi ko, ang problema yung nakaupo, walang apelyido kasi tambalos-los. Romualdez Puyon at Araneta, sila yung lulong at lalay. Ang pinakamalaking balakid is ang kakulangan sa sapat na kita o oportunidad sa Pilipinas. Like, for example po, dito sa Malaysia, kahit skilled or semi-skilled worker ka, ay may mataas ka na take-home salary. Kaya dito kami napunta. Sa Pilipinas lang po, sana madagdagan ng livable wages at mapalakas pa po ang manufacturing, agribusiness, and tech industries para po sa mga OFW na uuwi. Sana po makakreate kayo ng balik OFW hub with good salary standards para po sa mga returning OFW. Talagang hostage na ako. Ako daw sasagot. Bakit ako naman ang nabitag? Labo, Okay, maraming salamat po. Pero tamang-tama yung sinasabi niyo. You're ika nga preaching to the choir. Sa Ilocos, kung saan pinakamarami sa lahat ng probinsya ng Pilipinas, ang OFW, balikbayan, at iba pa. Ang parati naming sinasabi, earn, learn, return. Kayo ang magiging pagbabago. Kasi nakita na ninyo, we do not have to live like this. The Philippines does not have to be like the way it is. Hindi kinakailangan na korupsyon, nakalugmok sa kahirapan, at dumarami ang nagugutom. Tama po yung sinasabi ninyo, dapat imbes na linusta yung kabanbayan, ako na magsasabi, masama man ang loob ko, masama man ang loob ninyo, kahit kapatid ko ang nakaluklok sa poder, ang totoo, sayang ang pinaggastosan ng ating bansa. Inubos bilyon-bilyon sa ayuda at pamimili ng boto. Sabihin na natin ang totoo. Ang halalan ay talagang, tama, inaaway na naman po ako ni BP. At parating sinasabi, paltan mo na kasi yung apelyido mo. Sabi ko, ang problema yung nakaupo, walang apelyido kasi tambalos-los. Romualdez Puyon at Araneta, sila yung lulong at lalay. Masakit man aminin, yan ang katotohanan. Kung sana, katulad ng Malaysia, tinutok yan sa iba't ibang investment ng high-tech. Nakita naman natin ang Cyberjaya. Nakakainggit, alam po ninyo, yung Intel, yung Google, yung Amazon. Lahat pumunta muna sa Pilipinas. Isang tingin pa lang, nagkakamot na ng ulo. Pumunta sila doon. Talagang pinapunta ng mga Amerikano, palibasa, tayo yung kaalyado, unahin ng Pilipinas, nag-i-English yan. Dating bahagi ng Amerika yan. Pagpunta naman sa Pilipinas, unang-una yan, dakilang traffic. Ayun. Pagkatapos, ang mahal-mahal ng kuryente, pasintu-sintu pa. Paano ka mag-i-invest ang katutakang red tape? May bayad sa ilalim ng table, sa side table, nako, under the table, talagang hindi kakayanin. At nagsitakbuhan dito sa Malaysia, nagsipunta sa Vietnam, nagsipunta sa Thailand. Sana pagkakataon na ito, na nag-alisan sa China, sana pumunta sa Pilipinas. Ngunit eto nga ang katotohanan. Baguhin po natin, kayo ang magiging binhi ng pagbabago. Nakakita kayo ng mas magandang paraan. Permission to speak, Madam President. Madam President. Nung kampanya, I don't know kung narinig nyo, isa sa rason kung bakit tumakbo si Attorney Hinlo at pinatakbo ni Tatay Digong
yung dala kong National Economic Development Program, napakaganda. Kailangan ng Pilipinas maging isang industrialized country. Kailangan natin maging manufacturing country. At paano natin maingganyo ang mga negosyante? Let us amend the procurement law to favor Philippine-made products. Na sa ngayon kasi, yung pinakamababang presyo, yan yung bibili ng gobyerno. Pero kung maamyendahan yung batas ng procurement, kung saan kahit mas mahal by 10% or even more, kung Philippine-made, bibilhin ang gawa ng Pilipino. Bakit importante yon? Para maingganyo o mapilitan ang mga factories, ilagay nyo sa Pilipinas kung gusto nyong magnegosyo sa Philippine government. Yung pangalawa, may problema talaga tayo sa agrikultura. Ang tradisyonal na remedy ng ating gobyerno sa ngayon at nung mga nakaraan, land reform. Sabi nila ang land reform ang magic pill. Pero anong nangyari sa land reform? Nung binigay natin sa maliliit na magsasaka 1 hektarya, hindi naman nila trinabaho. Binenta nila o binili sa kanila. Kasi yung 1 hektarya, hindi sila nabubuhay doon. Wala silang kapital. So, paikot-ikot lang yung sikulo ng kahirapan. Ano ang solusyon? Dapat yung gobyerno sumali sa negosyong pang-agrikultura, yung tinatawag nating state-managed farming. It doesn't have to be na kukunin natin yung lupa. Kung pribado yan, mag-o-offer yung gobyerno, rerentahan namin. Kayo pa rin magmamay-ari at kayo, yung may-ari, yung prioridad na magtrabaho sa sarili nyong lupa. Pero yung gobyerno na magmamanage, yung produkto owned by government na at malalaking ektarya na ang kukontrolin ng gobyerno voluntarily, hindi na yung agrarian reform na kukunin yung lupa. Marami sanang magandang plano ang isang Senator Hinlo, pero hindi pa nating panahon. Pero kahit senador o nanalo akong senador, hindi po yan kaya ng isang senador. Ang may kaya na maibago ang ating ekonomiya ay isang presidente. At iyon ay sinasabi ko, dapat proteksyonan natin si VP Sara. Duterte! Duterte! At paano natin maproteksyonan ang ating pambato sa 2028? Dapat ang halalan sa 2028 ay isang malinis na halalan. Mabibigyan ba natin ng garantiya na yung makina, kung sino yung iboboto natin, hindi natin nakikita sa presinto pa lang, pagpasok natin sa vote counting machine, bibigyan tayo ng resibo, pero sigurado ba tayo na yung binoto natin ay siyang na-count sa makina? Pagkatapos ginawa nila ng COMELEC, na kung magprotesta ka, napakamahal ng protesta. Hindi ka na lang magprotesta kasi wala kang pera para doon. Ang kailangan natin maisigurado, ang susunod na presidente ay dapat may pagmamahal sa bayan at tutulungan natin maipakita sa kanya, maipaalam yung tamang pag-manage ng ekonomiya, yung best practices ng ibang bansa. Salamat po. Thank you. Thank you, Attorney JB. Kaya kita binoto eh. Alam niyo po, sa karanasan ko lang doon sa Davao City, dahil napakahalaga po ng investments, 'di ba? Sa isang lugar. Sa karanasan ko po, doon meron kaming Davao City Investment Promotion Center. Pumupunta po kami sa ibang lugar, iniimbita namin yung mga dayuhan. Pumunta kayo sa Davao City, lagay ninyo yung pera ninyo doon. Okay naman, pumupunta sila, dinadala namin, iniikot namin, anong hinahanap ninyo, lupa, anong hinahanap ninyo, building, dala namin sila. Pero nagtataka kami,
siguro sa 10 nadala namin paikot ng mga dayuhan na investors, 10 din ang hindi nag-i-invest sa Davao City. Alam nyo bakit? Tinatanong namin sila. Kasi syempre, di ba, kailangan namin sila tanungin para malaman namin kung ano yung problema. Bakit ayaw ninyo ilagay ang pera ninyo dito sa amin? Unang-una, ease of doing business. Corruption, yung sabi ni Senator Amy kanina. Hindi daw nila alam ilang permit ba dahil may permit sa national government, may permit sa local government, may permit sa barangay, at lahat yun bigyan. Under the table, over the table, side table. Totoo yun. Kasi hindi na streamline. Hindi madali ang mag-invest. Ease of doing business. Pangalawa, nirereklamo nila, mahal ang kuryente. Sabi nila, papatayin yung negosyo namin sa sobrang mahal ng kuryente ninyo. At hindi nyo pa kaya mag-supply ng pangangailangan namin sa manufacturing. Kasi pag kami na ang kumuha ng kuryente ninyo, yung buong syudad ninyo wala ng kuryente. Ganun kalaki yung demand namin sa kuryente na hindi ninyo kayang ibigay. Pangatlo, connectivity. Yung internet po daw natin ay minsan nandyan at minsan wala. Hindi daw po pwede magnegosyo ngayon nang walang redundancy ang connectivity. Ibig sabihin, meron siyang connectivity ngayon at pag ito nawala, dapat dire-diretso, meron ka agad backup na wala po sa atin at hindi nakikita ng mga dayuhan. Yun po yung tatlo, paulit-ulit yan, kahit saan kayo pumunta. Ease of doing business, kuryente, saka connectivity. Yan ang dapat natin tutukan para magawa natin yung sinasabi na pumasok ang mga investment, pumasok ang mga dayuhan at meron ng trabaho para sa mga Pilipino. Ang sinabi kanina ni brother, ano ba yung pwede nating gawin? Isa po itong negosyo. $1 billion po ang halal industry sa buong mundo. Kaya po dapat talagang pasukin ito ng Pilipinas. At katunayan po, ilang beses na po natin itong hiniring sa Senado. Dahil po sa Pilipinas, 12 po ang nagse-certify ng halal. Kaya ang gulo-gulo. Kaya po gagawin natin ngayon, isa na lang. Kaya po ako nagpunta ng Brunei para tingnan po doon kung paano nila ginawa na isa lang ang nagse-certify ng halal. Sister, pinapangako ko po sa inyo na hindi mapapako. Kaya po tayo umiikot sa iba't ibang Muslim country para makahingi po tayo ng mga idea kung paano natin ito maisasagawa sa bayan natin. Pero uumpisahan muna po natin sa BARM. Kasi kailangan po makita muna ng mga kababayan natin na hindi Muslim, na tayong Muslim ay sumusunod sa pagiging halal. Kaya po, tandaan po ninyo, napakaganda po nito dahil ito ay $1 billion negosyo. Ito po ay mapakaganda para sa Pilipinas dahil ang Pilipinas po, kung titingnan niyo po sa kasaysayan, total kasama po yan dito sa ating KKK, ang Pilipinas po, bago dumating ang Kristyanismo, nauna ang mga Muslim. Kaya po, napakalaking bagay kung dito sa Southeast Asia, maimbitahan natin sila sa Pilipinas bilang mga turista at doon sa Pilipinas, may halal goods and restaurants and hotels. Yun lamang po, maraming salamat, mabuhay po. Salamat po, Senator Robin. Ang susunod po na magsasalita at magbibigay ng suggestion from Maisog, si Miss Maricel. Hello. Magandang hapon po sa ating lahat. Ako po si Maricel Perel from Maisog, Kuala Lumpur and from Davao City. Bilang isang Pilipinong nagtatrabaho dito sa Kuala Lumpur at araw-araw po akong umaasa sa public transport. Masasabi kong napaka-effective ng sistema nila dito. Lahat ng train at bus
ay konektado, on time at madaling magbayad gamit ang touch and go. Sa tulad kong commuter na umaasa lang ng pampublikong sakayan, malaking tulong ito para mapabilis at maayos na biyahe papasok sa trabaho. Suggest ko sana sa ating mahal na Pangulo at sa kanyang kabinete na sana gawin din sa Pilipinas, gumawa ng one transport card. At saka para sa lahat ng public transport, MRT, LRT, at ferry at provincial buses. Hindi na kailangan ng hiwa-hiwalay na bayad o cards. Isang seamless system lang ang gamit. Ang MRT at LRT dito sa KL ay malinis, on time at konektado na kagayong gamiting araw-araw. Sana po ma-expand ang modernized na MRT and commuter rail network sa Pilipinas with special focus on connecting cities to suburbs and nearby provinces to make ease po sa traffic. Thank you po. Wala naman yatang tanong. Di ba? Suggestion yan, walang tanong, ano? Lahat po kami ay isang-ayon po sa sinabi ninyo. Pero para ho meron ako maiksing maiambag sa inyo, ito ho, wala sanang mag-misinterpret. Ang kailangan po kasi talaga ng Pilipinas ay revolusyon, pero peaceful. Kasi po, hanggat hindi po talaga nababago yung uri ng ating pamahalaan, kahit ano pong best practices ang kunin natin, hindi naman natin ma-implement. Alam niyo po, kung basahin niyo po yung Why Nations Fail, napakagandang libro niyan. Napakagandang libro. Lahat po ng demokrasya, one common factor, lahat ng effective democracy, may effective trains. Nakalagay po yan sa Why Nations Fail, ha? Kasi po, ang unang-una lagi is connectivity. Diba? Dapat po talaga magkaduktong-duktong. Si Senator Robin Padilla, ang diniin kanina, pagkakaisa. Paano tayo magkakaisa kung hiwa-hiwalay tayo, kapuluan tayo? Diba talagang ganon? Pinag-usapan namin ni Senator Amy, RA 9184, the procurement law. Galing po ako sa PAGCOR. Bibili ka lang ng computer, 2 taon po. 2 taon. Bakit po? Kasi bago mo mabili, yung alam mo naman pangangailangan, nagbibiding, naglalaban-laban, may corruption, after 2 years makukuha nyo yung pinakapangit, pinakamura. Nangyayari din po yan sa mga tren. Isa pa, bakit po umunlad tayo ng konti sa panahon ni Rodrigo Duterte? Bakit po? Political will. Pag nagtatayo ka ng tren, kailangan mo ng expropriation, eminent domain, right of way. Paano mo kukunin kung yung mga nag-a-appraise, kurakot? Tama. Kaya ano pong kailangan natin? Pasensya na po, madiin ng konting salita. Ang kailangan natin, revolusyon. Na kailangan po muna ilagay yung mga tamang tao sa kapangyarihan, tapos baguhin niya yung sistema. Alam nyo hindi na kampanya to, so pwede ko sabihin to. Hindi ako naniniwala sa bicameral, kailangan isa lang ang bahay. Kasi magulo eh. Ako lang parliamentary. Kaya ako po, I'm one of the very few na kandidato na sinabi ko noon, I am willing to win and then give up my seat. No? Warakin yung dalawang sistema na yan at gawing iisa na lang kahit ako pa yung umalis. Kailangan po natin ng selfless leaders. Last statement, kaya po mahalaga yung 2028 maging Pangulo si Sara Duterte. Yan po, hindi po ito, hindi ito para lang pumalak pa kayo. Because in order to change the system, kailangan may isang powerful dyan pumasok, baguhin yung sistema, sabay alis. Maraming salamat po. I agree talaga po na it's another Duterte po ang solusyon. Ako po'y taga Davao, kinsa ito nangutana. Ako magod from Davao City to Panabo City ang klinik ko. No? So very concerned talaga ako sa daanan. So si Tatay Digong ang nag-start ng tunnel ngayon. May tunnel na ngayon, the longest tunnel, matatapos na tulong ng Japan. Ang sabi doon, ang mga nagtrabaho doon, mga foreigners. So maganda din pala yung mga foreigners ang ipatrabaho kasi kailangan matapos nila sa lalong madaling panahon kasi gusto nilang bumalik sa bayan nila. At saka mas may quality kasi sanay na din sila. And soon, matututo na din tayo sa technique ng tunneling, etc. I was always observing the Mindanao Railway Transit kasi apektado ako niyan. Gusto ko sana mag-train na lang papuntang clinic. Nakadrawing na po, tsaka may binili na pong ng mga lupa nung nandun si Tatay Digong.
Ano nangyari sa Mindanao Railway Transit? Yun na yung dream mo. Nakasulat na hanggang Cotabato. Wala ng pondo daw. Kasi si Tatay Digong, hindi siya takot kung ayaw ng mga congressman sa kanya. Ito ngayon, hindi nagawa ng railway transit kasi kailangan bigyan sila para may pang-ayuda. So, kailangan ng another Duterte po na presidente po. Senator Robin? Maraming pong salamat, Doc Marites and Attorney Jimmy Bondo. Ang susunod po na magsasalita, magbigay ng suggestion mula po sa isa po ulit sa Filipino community, si Miss Marijo Abay. Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taga Mindanao din po, Ma'am Inday Zara. Isa sa pinakamahalaga, suggestion lang po ito ha. Isa sa pinakamahalagang serbisyo ng gobyerno, lalo na po para sa mga OFW, ay ang passport processing system po. Sa inyong pagbisita po dito sa Malaysia, nais po naming ibahagi ang ilang obserbasyon kung bakit mabilis at maayos ang sistema nila. At paano natin ito maaring tularan para sa mga mahusay na serbisyo sa ating mga kababayan. Sa Malaysia, maraming passport application ang natatapos within the same days or working a few days only. Dapat po sana may clear appointment system, functional website at minimal red tape. Sana po pwedeng i-strengthen natin ang ating DFE, ang digital system appointment reliability. And real-time status update para sa iwas pila po at iwas pabalik-balik po. Ayun lang po. Salamat. Ay, maraming salamat. Tinuro na naman ako ni VP Sara. Pagkat ako chairman ng Foreign Relations at ako yung author ng bagong Passport Act na dapat sana kung talagang i-implementar ng tama, talagang maibibigay ang ating mga passport ng lalong madaling panahon na hindi na kailangan pumunta sa konsulado kapag nagre-renew. Yun ang ayon sa batas. Nangyayari ba? Yan ang katanungan. Yan ang problema ko. Kasi tinututukan ko sila, kinukulit ko sila, mayat maya tinatanong ko, wala pa daw silang budget para sa computer. Wala pa raw silang internet na expanded and secure para yung senior citizens natin, hindi na pabalik-balik para sa passport, pagkahirap-hirap. Ganon din yung mga kabataan na nagbabiyahe na walang magulang. Sakop lahat yan ng ating New Passport Act. Kaya kung tutuusin, andyan ang batas. Ang problema, sino ang tumutupad ng batas? Yan ang kailangan nating tutukan. Senator Robin. Pwede lang po dagdagan lang, konti lang po. Opo, malinawan sister. Assalamualaikum. Sister, where are you? You're over there. Okay. Ganito kasi yan, sister. Ang trabaho po ng, natinig naman po, ng Senado, gumawa po ng batas. Ang trabaho naman po ng executive, sila po yung magpapatupad. Kaya tama po lagi ang sinasabi ng ating mga senador, na dapat po magkaroon tayo ng epektibo na executive branch ng government. Sila po yung nagpapatupad ng mga ginagawa pong batas. Meron na pong batas na ginawa dyan si Amy, si Senator Amy. Ang kailangan lang po maging Pangulo yung ating Inday Sara Duterte para lahat po ng implementasyon ng batas ay maisagawa. Kaya mga kababayan, wala pong ibang solusyon kung hindi revolusyon. Thank you. Salamat po, Senator Robin and Senator Amy. Ang huli pong magbibigay ng kanila pong suggestion mula po sa isa po sa miyembro ng United Filipino Workers Kuala Lumpur, UNIFIL. Good evening to all of us.
in behalf of UNIFIL, ako na po ang magbibigay ng suggestions. So I was raised in North Cotabato po. So with all the palayan, yung mga farmer crops, ganun po. So dito kasi sa Malaysia, last week pumunta po ako sa Sikinchan. So it's like puno po ng palayan po yung place na yon. Pero dami pong dumadagsa ng mga tourist. Kasi po, kahit na palayan yun, mayroon din po silang staycation. So, I'm thinking na kung pwede, sana sa atin din, why not develop din po yung may mga farms na, kasi normally sa North Cotabato or Mindanao or other places, malapad din yung mga farms nila, yung mga bukid nila. So why not tulungan po natin yung mga farmers natin na instead of focusing into farming lang po, why not consider din po yung tourism po. So papasok po dito yung agritourism. So tulungan natin sila na kahit na konti lang po na tulong para sa kanila na mabigyan sila ng pondo to make it as maglalagay sila ng staycation like that. Para naman dadagsa din yung not only local but foreign investors or foreign tourisms. Yun lang po. Thank you. Sasagot ako ha. At ako yung kinatawan ng mga mambubukid ng Northern Luzon, Central Luzon, sa Cordillera. At lagi natin problema, tulad ng napakaraming industriya at hanap buhay sa Pilipinas, ang agrikultura sa atin ay tingi-tingi. Laging sobrang liit, nabanggit kanina, malulugi ang Pilipino kapag ang kanyang inaararo nasa loob lamang ng 2 hektarya. Pero ang average sa amin ay 0.7. Hindi pa umapak ng 1 hektarya. Yan ang problema na kinakailangan lumaki at maging matayog ang ating mga pangarap para sa ating mga bambubukid. Yung binabanggit mo, yung alternative sources of revenue para madoble yung income ng ating mga magsasaka. Tama yun. At batas na naman yan. Ang tawag natin sa Pilipinas, farm tourism. As a matter of fact, makikita natin sa Bukidnon, pati sa Laguna, meron ng mga farm tourism. Kung minsan nga, nalulugi sa ani, pero kumikita naman sa mga turistang dumarating. Kaya kahit papano, meron siyang restback. Nung nakaraang taon na El Nino, halos walang ani, walang produkto. Pero kumita, ang daming namasyal, walang tagulan eh. Kaya't ang saya-saya nila kahit papano. So, ito nga ang kailangan palaganapin. Nakita natin sa Taiwan, tinutulungan ng pamahalaan ang tinatawag nilang leisure farm sa Taiwan. Iba-iba. At magugulat ka kasi maski sa Ilocos ginagawa po namin, yung mga anak natin na laki na sa lungsod, hindi pa nakakakita ng kalabaw. Akala nila, 4 ang paa ng manok kasi nakikita sa plastic sa grocery na. Hindi na talaga alam kung ano yung bukid. Hindi na talaga alam kung saan galing yung mga kinakain nila. Kaya, pag nagkaroon ka ng leisure farm, magugulat ka. Ang babaw ng kaligayahan, makatungtong lang sa kalabaw, magtanim bigla ng bigas. Tuwan-tuwa na sila, exciting na yun kasi hindi naman nagagawa. Kaya tama ka, dapat mag-invest at tulungan ng gobyerno ang ating mga farms. Ayan. Hindi tama na yung mga nagpapakain sa atin ay halos namamatay na ng gutom. Yan ang sitwasyon ng mga magsasaka sa atin. Sir, Attorney G. Yeah. Additional lang no, na naumpisa natin kanina. Imagine natin lahat ng lupain na pagmamay-ari ng gobyerno na nakatiwangwang. Maraming nakatiwangwang lupain ng gobyerno. What if yung merong batas na nagsasabi na i-allow ng batas ang national government, lahat ng opisina and local government and even the GOCCs na nagmamay-ari ng mga lupain na ganito, na nakatiwangwang, at idirekta na magkaroon ng negosyong agrikultura.
Just imagine, ang daming trabaho ang magagawa sa ganyang paraan. Lahat ng nakatiwangwang, lagyan ng agrikultura na negosyo. Yan yung government lands. Ima-manage ng government. Whether local government, GOCC, national government, does it entail money na appropriated? No. Kasi kung i-allow lang ng batas, indirectly, ang